We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision,
disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people.
Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Wini-welcome natin lahat nating mga kasamang pastors, mga leaders natin, ganun din lahat ng mga primary po natin, cell group members natin, lahat po ng mga disciples ay ating wini-welcome ngayong umaga. At lahat nating mga kasama sa paglilingkod sa Panginoon ay welcome. Lahat ng mga kasama natin every Sunday sa morning simbahay ay ating wini-welcome, lalo na yung mga nasa provinces natin, sa mga cities, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din yung mga nasa abroad po natin. Welcome po sa lahat nating mga kasama na sumasamba sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa oras na ito, hayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos sa ating mga buhay sa umagang ito. Kaya lahat po ay good morning and welcome po sa inyong lahat. Simulan natin sa oras na ito sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, na may kalayaan kaming sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At dalangin namin, O Diyos, patuloy ka pong kumilos sa iyong mga anak na nandito ngayon. Minister to all of us today, O God, and let your Spirit manifest in the lives of your people. Saang lugar man kami, saang sulok man kami, Panginoon, because we know hindi ka mako-confine sa isang certain location. You are everywhere. You are powerful, God. At we know, Lord God, na ikaw ay patuloy na kumikilo sa buhay ng iyong mga anak. I pray sa oras na ito, pagpalain mo lahat ng kasama namin dito sa online platform. Ito ang aking panalangin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sabayan po natin ang ating mga kapatid, ang ating CJS worship team. Samahan po natin sila sa ating pagsimula sa awiting espiritual. Falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Yes, Lord. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Yes, Lord. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. The people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Thank you, Lord. You will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Thank you, God. Worship you. Every honor. Nagpapasalamat po tayo sa mensahe ng awitin na ating narinig. Thank you sa ating CGS Philippines Worship Team at ang ating mga notebook, mga ballpen po natin. At the same time, yung ating mga Bible. Mahalaga po yung mga Bible po natin ay ating hawak, ang ating ballpen at notebook. And focus po tayo ngayon sa ating sama-samang pagsaluhan ng kanyang mga salita. Ngayong umaga, ang ating pag-usapan ay dapat taglay natin to sa buhay natin. Ako nakita ko kapag wala ka nito, hindi maging mabuti ang ating paglalakbay sa daigdig na ito. Kaya importante na meron tayong connection and relationship with Him. Ako nakita ko kahit na ikaw na ang may natugunan na pangarap na mapangasawa mo ang isang babaeng gustong-gusto mo o isang lalaking gusto-gusto mo, sabihin mo, this is it, natupad yung pangarap ko. Pero kapag wala ka naman ng connection sa ating pag-usapan, it's not complete. Kahit abutin mo pa ang mga pangarap mo, naabot mo yung pangarap mo sa buhay, everything complete ayon sa iyong kaisipan. Pero without Him, may kulang pa din. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ang gusto kong dalhin sa ating ngayong umaga, walang tao, walang pinakamayamang tao, at walang sino mang tao na pwedeng tumugon sa kakulangan ng buhay natin. Wala. Even your wife, your husband, your best friend, they cannot complete your whole being. At walang taong makakatulong sa atin kung wala tayo connection dito sa ating pag-usapan. Even the politicians, lalo na ngayon, nasa atmosphere of tayo ngayon, election. Maraming pangako ang mga politika. At gamit na gamit ang salitang taong bayan. Para sa taong bayan. Gamit na gamit po lahat ng taong bayan sa oras na ito. Ibig sabihin, ang taong bayan palagi ang nagagamit at nabibiktima sa panahon ngayon ng eleksyon.
Ngayon, makikita po natin, kahit yung mga politika na nangangako, pag sila'y nakaupo, hindi naman natugunan ang kailangan ng taong bayan. Kasi may mga tao na nakapokus sa mga politician. May mga tao nakapokus sa mga taong tanyag, magagaling at mahusay. Pero ikaw, at the end of the day, nakita mo may something na kulang. Hindi ka natutugunan ng tatay mo, ng nanay mo, ng asawa mo, ng mga politician na kadikit mo, may kulang pa rin sa buhay mo. Kaya itong umagang ito, mga kapatid, kayong nandyan ngayon, mahalaga itong ating pag-usapan sa araw na ito. Dahil kapag meron ka nito, hindi mo kailangan yung mga tao na nakita mo, matutupad yung pangarap mo kapag kadikit mo sila. Ito lang ang pag-usapan natin. Kahit saan ka man naroroon, sigurado ka kapatid, na meron kang patutunguhan, may direction ka, may katuparan ng lahat sa buhay mo. Ang ating pag-usapan makikita sa Acts chapter 4 verse 12. Anong sabi po dito? Acts chapter 4 verse 12. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. No other name. Sa Tagalog, upang manamnam natin talaga ang sinasabi dito sa Acts 4:12, ang sabi dito, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya ang paksa natin sa umagang ito, no other name. No other name. Walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na binigay ng Diyos. At sinong pangalang ito? Ang pangalan nito ay si Jesus Christ. No other name but the name of Jesus. Now, bakit nating tatalakayin to? May magic ba ang pangalang Jesus? May power ba ang pangalang Jesus? Na pag sinabi nating no other name, incomparable siya. Hindi mo siya mako-compare, mga kapatid. So pag sinabing no other name, kino-comprise yan ng pangalang Jesus is all-powerful. Ibig sabihin, all-knowing siya, all-powerful, siya ay divine being. Ibig sabihin, He is God. No other name. So the name Jesus, kino-comprise siya ng lahat ang kanyang pagiging Diyos. Siya ay all-powerful God, all-knowing God, all-everywhere God. Ibig sabihin, pag sinabing no other name, siya yung ating healer, siya yung ating manggagamot, siyang nakakaalam ng ating sitwasyon sa buhay. Hindi lamang siya ang healer natin, siya ang ating guide. Siya ang ating tagapagligtas, mga kapatid. That is why the first point ngayong umaga, bakit no other name? He is our Savior. He is our Savior. So walang ibang pangalan na pwedeng magligtas sa atin kundi ang pangalang Jesus. Sige nga po, pag sinabi nating Savior, pwede ba nating Savior ang presidente ng ating bansa? Hindi. Pwede niyang gawing may peace and order ang ating bayan o ang mayor natin o ang ating barangay captain. Pwedeng natutugunan nila ang partial needs ng mga tao, but they are not our Savior. Our Savior is the Lord Jesus Christ. Kaya pag sinabing Jesus, siya lang ang tagapagligtas natin. And very clear po yan sa verse 12. Walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So walang tao na tagapagligtas, kundi si Jesus lamang ang ating tagapagligtas.
Now, pag narinig nating Savior, common sa atin yan. Palagi nating naririnig ang salitang Savior, pero malawak ito. Pag sinabing He is our Savior, naranasan mo yan sa buhay mo. Dati nasa dilim ka, ngayon nasa liwanag ka na. Anong ibig kong sabihin? Ang pinapractice mo dati ay gawa ng kadiliman. Ngayon, ang pinapractice mo nasa liwanag ka, gawa na ng mga taong may matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin, hinango ka niya mula sa dilim, dinala ka niya sa kaliwanagan. Mga kapatid, ibig sabihin, nakikita sa buhay mo na dati pag sinabing kadiliman, puno ng kasalanan buhay natin. Isip natin, puso natin, galawan natin, puno ng kasalanan ang ating mga ginagawa. Pero nang hinango ka ng Diyos mula sa dilim, dinala ka sa liwanag, puno na ng katwiran ngayon ang sinasabi mo. Namumuhay ka na ngayon ng matuwid. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi na umiiral sa iyo yung gawain ng laman. Nawala na sa iyo ang mga galaw ng laman. Hindi ka na nagsisinungaling. Hindi ka na lulong sa bisyo. Hindi ka na naging chismosa o chismoso. May value na yung buhay mo. So pag sinabing He is our Savior, hindi ka lamang hinango mula sa impyerno at dinalakan niya sa langit. Although yun ay isa sa mga blessings sa ating lahat. Pag sinabing Savior tayo, may Savior tayo na si Jesus Christ, ang direction mo papuntang impyerno. Pero namatay siya para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, ang direction mo papuntang langit. Sino makagawa niyan? Hindi kayang gawin niyan ng presidente ng bansa. Kahit magsama-sama pa ang buong presidente ng buong mundo. Ang presidente natin, ang mga politika natin, mga politicians natin, kailangan nila ng Savior. Ang tatay natin, ang nanay natin, ang ating mga mahal sa buhay, kamag-anak, kailangan ng Savior. At walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya like what I said, hindi ka kayang iligtas ng wife mo, ng husband mo. Hindi ka kayang iligtas ng kayamanan mo. At walang taong sikat sa buong mundo na pwedeng iligtas tayo. Walang iba kundi ang pangalang Kristo Jesus. Kasi ang pangalang Jesus, ang nagko-comprise sa pangalan niya, He is God and He is man. Alam niya ang kalagayan natin. Kaya, like what I said, all-powerful God siya. Siya ang ating all-knowing God. Siya yung Diyos na nagkatawang tao upang iligtas po tayo sa walang direksyon nating pamumuhay. Kaya nga kahit you have everything, but your life ay walang Jesus Christ, damnation pa din tayo. Mapapahamak pa din tayo. Like what I said kanina, kahit nakasama mo sa buhay ang pinaka-importanting tao na yun ang tingin mo, pero kapag wala kang Kristo, mapapahamak ka pa din. Dahil walang salvation na ibinigay sa silong ng langit, kundi ang pangalang Jesus. Kaya tandaan natin, kahit maposes mo pa ang lahat, kayamanan, yung taong gustong-gusto mong mapangasawa, sa impyerno ka pa din pupunta kapag wala kang Jesus Christ. Maaring nasatisfy yung flesh mo dahil ito yung gusto mong maging partner sa buhay. Pero kapag wala kayong Kristo na mag-asawa, mapapahamak pa rin kayo. That is why all of us are need only one Savior, and that is Jesus Christ. Ikaw at ako, kailangan natin ng tagapagligtas. Mga kapatid, kaya hopeless situation ang tao na walang Jesus Christ. Kaya nga, binabalik tayo palagi dito. Bakit tayo nag-aabot ng mga tao, makilala nila ang Panginoon? Because it's not about denomination. It's not about religion. It's not about institution. It's all about the name of Jesus. Marami ngayon sa serkulo ng mga Kristiyano pinaglalaban ang denomination. Wala sa Biblia na ang denomination ay naghahatid sa atin sa langit.
Kahit ang pangalang CGS Philippines ay hindi maghahatid sa iyo sa langit. Ang iba pinagmamalaki nila, 50 years na ako dyan, 100 years na yung aming denomination. Actually, ang denomination pa nga ang humahadlang para ang mga tao makalapit sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi natin alam, naging legalistic tayo, walang denomination, walang relihiyon, walang institution, o any group of people can lead us to heaven. Because Jesus is the only way, the only truth, and the only life. He is the way, the truth, and the life. Kaya tandaan natin, sa panahon natin ngayon, mahalaga, may connection tayo, hindi sa denomination. Tingnan ninyo ang mga denomination ngayon, nagpa-flop. At nagiging religious na. Why? Hindi inaangat ang pangalang Jesus, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, binabalik tayo sa magbibigay sa atin ng direksyon, ng pag-asa, ng kalayaan. Pag sinabing Savior, pinalaya ka sa sumpa ng kasalanan at dinala ka sa presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat tayo alipin ng sumpa. Ang pamilya natin alipin ng sumpa. Si Jesus, naging sumpa siya ng pinako sa cross upang iligtas tayo mula sa mga sumpa. Sumpa ng sakit, sumpa ng kakulangan, kakulangang pinansyal, sumpa ng kahirapan. Lahat tayo gumagapang sa sumpa. And very clear sa John chapter 10, verse 10. Nakita niyo mga kapatid, it is very important na you have connection, not only connection, but deeper relationship with the Lord Jesus Christ. Sabi sa John chapter 10, verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Sino ito? Ang dyablo. Naparito ako. Sinong ako dito? Si Jesus Christ. Upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. So napakalinaw. Ang nagbibigay lang ng isang masaganang buhay, si Jesus Christ, not the President of the Philippines, not the mayor, not the governor, but only the Lord Jesus Christ. Lahat ng mga tao na may mga posisyon sa ating bansa at sa buong mundo, kailangan nila si Jesus Christ. At kailangan ko yan, si Kristo. Kailangan mo si Jesus Christ. Siya lang ang magbibigay ng isang buhay na masagana at ganap. Dahil ang magnanakaw ay ang dyablo. Ninanakaw niya ang kapayapaan, ninanakaw niya ang tinatawag kasaganaan ng buhay, ninanakaw niya ang mga bagay na pwedeng magkaroon tayo ng tamang direksyon. Binubulag niya tayo. Ninanakaw niya yung tamang direksyon natin. Pero dumating si Jesus Christ para i-restore tayo. Sinisira ng kaaway ang buhay natin. Anong sabi dito? Naparito ako upang ang mga tupa magkaroon ng buhay. And we really praise God through the Lord Jesus Christ. We have abundant life and life eternal because He is our Savior. Kaya walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na pwedeng makapagligtas sa atin, maglilid sa atin sa tamang direksyon, kundi ang pangalang Jesus. Mga kapatid, ang iba kasi patay na patay sila sa kanilang asawa, patay na patay talaga sila sa kanilang boyfriend, girlfriend, mahal na mahal nila yung company nila. So kahit walang relasyon kay Jesus, okay lang sa kanila. At marami po dyan bumagsak. May naalala ko nga dati, 18 years na siya sa kanyang company, tinanggal siya. Nasira ang ulo. Napaka-loyal sa company. Okay naman maging loyal ka, pero wala ka namang Panginoon, masyadong dinidiyos ang company, tinanggal sa trabaho, nagpakamatay. Marami obsessed sa work. Marami na ngayon, talagang obsessed sa asawa. Kahit natutulog ang asawa, tinitingnan. Talagang cute ng aking husband. Ang cute ng wife ko. Diba? Okay naman yon. Pero pag dinidiyos mo na asawa mo, kapatid, baka alisin ni Lord yan.
Di ba ma? Ang iba obsessed sa mga anak. Anything na obsessed ka, pinuhos mo ang iyong buhay dyan, kapatid, mababaliw ka kapag tinanggal ng Diyos yan. Ako nakita ko, ang mahalin mo ng higit sa lahat ay ang nagbigay ng buhay sa iyo. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Love your husband, love your wife, love your children. If you really love them, dalhin mo sila patungo sa Panginoon. Mga kapatid, huwag mong dinidyos ang mga malalapit sa buhay mo. Your boyfriend, your girlfriend, kasi mapoprostrate ka. No? Maraming nagbigti nang naghiwalay silang dalawa. Nagbigti. Nakita niya na may iba na naman. Bakit? Wala nang Jesus Christ eh. Kaya nga, no other name but the name of Jesus. Kaya tandaan natin, ang panangga sa kabiguan, ang panangga sa mga frustration sa buhay is the name of Jesus. If you have Jesus in your life, you can overcome any crisis, any problem, any relationship. Ma-overcome mo. May mga problema ka sa finances, ma-overcome mo yan. Kasi isa lang ang hindi natanggal sa buhay mo. At walang iba kundi ang pangalang Jesus. Matanggal na ang lahat sa buhay mo, wag lang mawala si Kristo sa buhay mo, kapatid. Tandaan ninyo yan. Kasi ang mga tao na kung saan interconnected ka sa kanila, masyado mong dinidyos ang leader mo. Iba, kahit sa inside of our circle of Christianity, dinidyos ang kanyang leader. Nung may nakitang diferensya sa leader na tisod, hindi na nagpatuloy. Ang iba dinidyos nila, pastor. May nakitang diferensya sa pastor, bumalik na sa dati. Mali, gasing turo eh. Kaya nga tayo lahat, dinadala tayo kay Jesus Christ. Kasi si pastor, ang leader natin, ang mga discipler natin, ang mentor natin, even the President of the Philippines, even our politician, they need the Lord Jesus Christ. Si Kristo ang kailangan natin sa buhay. Dahil siya lang ang makakatugon sa ating tinatawag kakulangan. Kaya huwag kayo manangan sa mga pangako ng tao. Dahil ang pangako lang amang ng Diyos ang natutupad. Anong sabi niya? Naparito ako upang bigyan sila ng masaganang buhay na ganap. Totoo po yun. Hindi pambubula yan. Galing mismo sa Diyos. Na kapag you are committed, surrendered life, devoted life ka sa Diyos, mararanasan mo ang isang masaganang buhay at isang buhay na ganap. Kaya no other name but the name of Jesus, because He is our Savior. Tandaan natin yun, mga kapatid. He's the only Savior. Second, no other name because He is our life changer. Pag sinabing life changer, siya lang ang makapagpabago sa buhay natin. And very clear po yan sa 2 Corinthians 5:17. Di ba ba? Ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Lahat ng luma ay wala. Wala na, kundi lahat ay bago na. Magbibigay ako ng example sa atin. Sino yung nagkaroon ng totoong pagbabago na sinasabi sa Bible? Number 1, si Zacchaeus. Si Zacchaeus ay nagtatrabaho sa government. No? Isa siyang tax collector. At siya ay nandadaya sa pagkokolekta ng buwis. Pero nang ma-encounter niya si Jesus Christ, quadruple binalik niya. Lahat ng dinaya niya, mga mahirap na dinaya niya, sabi niya, Panginoon, may dinaya man ako, ibabalik ko ng ika-4 na doble. Tingnan ninyo, pag sinabing life changer si Jesus Christ, holistic siya. Lahat ng meron ka, babaguhin niya ng Panginoon. Anong sabi ni Jesus sa story kay Zacchaeus? Ngayon din dumating ang kaligtasan sa tahanang ito. So nakita natin, mga kapatid, walang pwedeng makapagpabago sa buhay natin kundi ang kapangyarihan ng pangalang Jesus. Siya lang ang makapagpabago sa atin. Si Nicodemo, isa siyang pinuno ng mga Pariseo. Sabi ng Lord, you must be born again. So napakatalino niya,
Pero hindi niya naintindihan ang salitang born again. Sabi ng Panginoon, kailangan kang ipanganak na muli. So mapapansin po natin, si Jesus Christ na parito sa lupa para baguhin ang buhay ng mga tao. Hindi lamang tagapagligtas, kundi siya lang ang makapagpabago sa buhay po natin. Because He is our life changer. Ibig sabihin, siya lang may kapangyarihan i-transform ang life natin. Baguhin ang life natin. Isang babae na may alabaster jar. Naalala po ba ninyo? Nang marinig niya si Jesus Christ, umiyak siya, may repentant heart. Ang kanyang pamunas sa mga paa ni Kristo ay ang kanyang mahabang buhok. At ang kanyang ginawang panlinis sa mga paa ni Jesus Christ ay isang mamahaling perfume. At ang halaga ng perfume na yon, ayon sa mga nag-aaral, ay 1 taong sweldo ng tao. Mamahaling perfume. Pinunas niya sa paa ng Panginoon natin. Yung babae nag-commit ng adultery, nilapit kay Kristo, at ang sabi niya sa babae yon, go and sin no more. Okay? Nakita niyo mga kapatid? Marami tayong ebidensya sa Biblia na si Kristo lang makapagpabago ng buhay natin. Not our husband, not our wife. Not the people around us. Pwedeng nabago ang estado mo sa buhay na dati wala kang ganito, wala kang sasakyan, nagkaroon ka. Wala kang dating bahay, may bahay ka na ngayon. Dati hindi mo makain ang gusto mo, ngayon makakain mo na kasi maganda na sweldo mo. May bagbabago sa iyo. Ang estado ng buhay mo na bago. Pero yung karakter mo, yumabang lalo. Di ba? Kasi walang makapagbabago sa karakter natin. Yung ating asal, ang ating pagkatao, yun ang binabago ng Diyos. So maraming mga tao na bago estado sa buhay, lalong yumabang. Iba nga, lumayo pa sa Diyos eh. Dati, hirap na hirap sa pagkain. Ngayon, sagana na sa pagkain. Nabago. Dati ay walang bahay at walang tinitirhang sarili. Meron na rin. Kaya lang, hindi niya na-acknowledge na ang makapagpabago lang sa pagkatao natin, si Jesus Christ. Kaya tandaan natin, the only life changer sa life natin is our Lord Jesus Christ. Pwedeng baguhin ang kilay mo, pero sama naman ang ugali mo, kapatid. Maraming pwede kang baguhin. Pwede mo baguhin ang balat mo. Marami na ngayon. Di ba? Pag pumunta ka sa mga, tingnan ninyo sa mall, pag pumunta ka sa ibaba doon, ang dami doon. Pabago mo ilong mo, pwede. Anong gusto mong ilong mo, pwedeng baguhin. Ng siyensya, maraming paraan. Yung mukha mo, pwedeng pasimento, pwede rin, para wala na, makinis, hindi ka natatablan talaga ng anumang mga kulubot, pwedeng baguhin yon. Pero ang hindi mabago yung puso, ang isip, ang asal, ang behavior, ang ugali, hindi yan mababago. Kundi si Jesus Christ lang makapagpabago sa atin. Siya yung life changer natin, mga kapatid. Siya yung nagbibigay ng totoong transformation sa atin. Yung dati, ano yung mga pastor example ng pagbabago? Dati, mayabang ka. Ngayon, mapagpakumbaba ka na. Dati, kuripot ka to the max. Ngayon, generous ka na. Yun ang transformation life, mga kapatid. Pag sinabing transformation, dati napaka-negative mo. Lahat ng makita mong tao, masama isip mo sa kanila. Ngayon, meron kang negative mindset. May nakatabi ka lang, akala mo, nakatabi mo sa jeep, isip mo, magnanakaw. Diba? Nakasakay mo sa tricycle, parang ibagalaw, isip mo, mangkukulam. Sobrang dumi ng isip mo, binago ngayon ng Panginoon. Why? Ang negative mindset, nagkaroon ng positive mindset, naaawa ka ngayon sa mga taong walang Kristo Jesus ang buhay. Ibig sabihin, meron kang compassionate heart. So pag sinabing siya yung life changer natin, puno ka ng galit na palitan ng pagmamahal.
puno ka ng sama ng loob na papalitan ng pagpapatawad. Puno ka ng pansin sa mali ng ibang tao. Merong ganyan. Hindi mo na nga maayos sarili mo, napapansin mo pa mali ng ibang tao. Hindi mo pa nga naayos ang iyong koneksyon kay Lord, nakikita mo yung kamalian ng iba. Ngayon, nang binago ka ng Panginoon, ikaw ngayon, nakita mo, marami kang baguhin sa buhay mo. Ayon. Inaayos mo ngayon ang connection mo sa Lord na humingi ka ng patawad sa Kanya. So tandaan natin, dati nakatingin ka sa mali ng iba, ngayon nakatingin ka na sa Panginoong Hesus, sa Kanyang kabutihan sa buhay mo. So yun ang tinatawag na a changed life. Yun ang tawag na may transformation na nangyari sa buhay mo, mga kapatid. Kaya kapag nabago ka, marami rin ang mababago ang buhay dahil sa iyo. You are an instrument of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, kaya tandaan po natin, ang mundo may mga paraan. Ang paraan ng mundo, pwede ka mag-ayos ng sarili mo, manamit ka ng maayos, ma-appreciate ka ng kapwa mo, from top to bottom, ma-impress sila sa iyo. Di ba? Accepted ka ng mundo. Di ba? Kasi, kaya nating ayusin ang ating mga physical life. Di ba? Pero hindi mo kayang ayusin ang ugali mo kung wala kang Kristo sa puso. Di ba? Pwedeng magpalagay ka ng magandang kilay, magandang pilik mata, no? Pwedeng habaan pa ng habaan. Pwede kang mag-makeup, pwede mag-lipstick, kahit lalaki, nagli-lipstick na din ngayon. Pansin nyo mga kapatid, pwedeng punasan mo ang katawan mo ng pampaputi para maging impressive ka sa mga tao. Pero hindi ka naging impressive sa Diyos kapag ikaw ay puno pa rin ng kasalanan. Ang puso natin ay hindi mo kayang ritukahin yan. Ang laman ng utak mo, hindi mo pa rin kayang ayusin yan. Ang kailangan mo dyan, isurrender mo kay Jesus Christ at sabihin, Lord, baguhin mo ako. Yan ang kaya nga ang tao, dinadala natin sila sa Panginoon. Kasi no other name but the name of Jesus can change our life. But the name of the Lord Jesus. Marami nga napipake eh. Ang ganda, ang gwapo, from top to bottom. Pero ang palaging impression, sobrang pangit ng pag-uugali. Di po ba? Kasi ang ugali ang binabago ng Diyos. Pansinin ninyo, you are attractive if you have good behavior, good character, or good attitude. Ang taong attractive ay yung tao na mapagmahal, mapagpatawad, mapagpakumbaba. Yung tao na mapaghinuhod, may fruit of the Spirit. Yung tao na may gentleness, may kindness. Yun ang nag-a-attract sa tao. Not the physical aspect ng tao. Kaya mapapansin natin mga kapatid, sino makapagbabago niyan? Only the name of Jesus. Hindi tayo kayang baguhin ng mundo, hindi ka kayang baguhin ng pananamit mo sa panlabas, pag-aayos mo sa sarili mo. Ang makapagpabago lang sa atin ay ang ating Panginoon. Sa ngayon, marami ng mga magnanakaw na napakaayos nila. Papasok lang sa mall, hindi mo malalaman na magnanakaw. So wala yan sa panlabas. Kaya tandaan natin mga kapatid, only the name of Jesus can change you, can change us. That is why we have our cell group, our discipleship. Ang target natin dyan, transformation. Ang target natin dyan, magkaroon ng Savior ang lahat ng mga tao. Kasi kung walang Kristo ang buhay ng tao, kahit na sa iyo ng lahat, useless ang lahat without Christ. Tandaan natin yon. Useless ang lahat ng meron ka without your Savior kung wala kang connection sa ating Diyos na buhay. Kaya tandaan natin mga kapatid, si Kristo lamang ang pag-asa ng mundong ito.
Si Kristo lang ang nagbibigay ng matuwid na direksyon sa mundong ito. At si Kristo lang ang nagpapaganda ng ating pagkatao, pag-uugali, mga kapatid. Kaya it's not the name CGS Philippines ang makapag-change sa iyo. It's not the name of your denomination. It's not the name of a person na connected sa iyo. Hindi yan ang makapag-change sa atin. Minsan, na-influensyahan pa nga tayo ng mga tao na malapit sa atin na wala namang pagbabago ang buhay. Pero ilapit mo buhay mo kay Kristo at makikita mo ang malaking pagbabago sa iyong buhay. Minsan, nasisira ugali natin sa ating ding mga kasama. Kasi kung sino kasama mo, ganun ka din. Dati hindi ka nagmumura, ngayon nagmumura ka na. Dati hindi ka naman sinungaling, ngayon nagsisinungaling ka na. Na-impluensyahan ka. Dati hindi ka naman naninira ng tao. Ngayon, naninira ka na. Kasi kung sino kasama mo, yun ikaw. Kaya mas magandang kasama si Kristo sa buhay natin. Dahil pag siya ay nasa buhay natin, makikita mo wala ka ng pagsiselos, wala ka ng pagkainggit, wala ka ng pagsisinungaling, wala ka ng comparison spirit, wala ka ng tinatawag na hinanakit sa puso. Why? You have deeper connection with the Savior, with the Lord, with the King of Kings, Lord of Lords. Walang iba kundi si Jesus Christ. That is why no other name but the name of Jesus. At ito ang kailangan ng mga tao ngayon. Na hindi nila binigyan ng pansin, palagi nila naririnig, pero wala pala silang relasyon sa Kanya. Because they don't pray. They don't devote their time to talk to Him, mga kapatid. Kaya tandaan natin, kaya no other name, siya lang ang tagapagligtas. Siya lang ang makapagpabago ng buhay ng tao. Walang iba kundi ang pangalang Jesus. Mga kapatid, maganda nga bahay mo, maganda nga ang property meron ka, mga gamit, puro bago, ikaw hindi binago. Hindi rin tayo pagpapala sa marami. Ang unang mabago dapat, mabuild, matransform. Walang iba kundi ikaw mismo. And you need Jesus Christ. No? Kaya sa umagang ito, mga kapatid, naway nakita niyong kahalagahan ng pangalang Jesus. No other name but the name of Jesus. Siya dapat ang unang magministeryo sa buhay natin. Siya muna ang unahin natin. Marami kang ang mga bago. Ikaw hindi ka pa rin nabago hanggang ngayon. That is why you need Jesus in your life, mga kapatid. Kaya dito nyo maintindihan, kaya pala ganun tayo ka-vigilant, ka-aggressive na dalhin ang tao kay Jesus. Kilala si Jesus, pero walang relasyon kay Jesus. Walang pagsisisi sa kasalanan at ginawang religion lang si Jesus. Kaya yun ang dapat nating ayusin, mga kapatid. We need Jesus in our life. Kasi maraming tao ngayon, lip service lang si Jesus. Pero walang malalim na relasyon sa ating Panginoon. Kaya naway ngayong umaga, isang eye-opener sa ating lahat ito. He is our life changer. And the third, He is our good shepherd. Alam ninyo, pag sinabing good shepherd, nangangalaga sa kanyang mga tupa. Pwedeng naalagaan ka ng magulang mo, naalagaan ka ng asawa mo, naalagaan ka ng mga taong nagmamahal sa iyo. Pero walang pwedeng mag-aalaga sa atin na hindi maibigay ng ating wife or husband, maibibigay ng good shepherd. And we really praise God for that. Like for example, all of us are lost. Lahat tayo ay lost. Pag sinabi lost, hindi natin alam dati ang direksyon natin sa buhay. At marami ngayon, hanggang ngayon, maraming lost. Alam natin na tayo misdirected. Alam natin na tayo ay mga wayward. Hindi natin alam ang ating patutunguhan. Mga kapatid, that is why all of us need a good shepherd. Walang iba kundi si Jesus Christ. No other name but the name
Jesus. Siya lang ang magsusupply ng needs natin. Siya magdadala sa atin sa green pasture. Anong sabi ni King David sa Psalm 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. See? Even si King David, hari na siya, presidente na siya. Pero sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya sa umagang ito, are you in pain? Marami ba dito na nasaktan? May mga pinagdaanan, may karamdaman, may kakulangan, may conflict sa relationship. Jesus is our good shepherd. Sabi sa John chapter 10 verse 11, tingnan po natin. Ano sabi sa John chapter 10:11? Ako ang mabuting pastol. Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sino yung mga tupa? Tayo yon. And always remember, come to the good shepherd. And that is the Lord Jesus Christ. Sabi niya, inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Then in 14 to 16 ng John chapter 10, ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila at inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila ipasok ko at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Ganon kahalaga sa Diyos ang kanyang mga tupa. Tayo tupa, siya ang ating mabuting pastol. Nakita niyo mga kapatid? Kaya nga, napansin ko ngayon dito, as we go on sa journey natin, pwedeng ikaw ay nasaktan, pwedeng in pain ka ngayon, pwedeng may struggle ka ngayon sa finances. Pwedeng sa ngayon, meron kang physical illness, may sakit ka. Naglilingkod ka sa Lord pero nagkaroon ka ng karamdaman. Naglilingkod ka sa Lord pero meron kang kakulangan. Dumadaan tayo sa mga iba't ibang klase ng pagsubok, mga kapatid. Pero nakita ko lumalaban ka. Why? Because we have our good shepherd. Siya nangangalaga sa atin. Alam ni Lord gamutin ang mga nasusugatan. Hindi gayang gamutin niya ng inyong pastor, ng leader nyo. Siya ang gumagamot sa mga may sugat. Pwedeng sugatan ang puso mo ngayon. Sugatan ka ngayon physically. You're in pain. Meron kang worry. Marami dito kahit Kristiyano na nag-alala pa din. May mga pangamba ka ngayon. Pero tandaan natin, like David said, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tingnan natin yung sinasabi sa Psalm 23, mga kapatid, na makikita ninyo dito ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Psalm chapter 23. Anong sabi sa Psalm 23? Yung binanggit dito. Sabi sa Psalm 23, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik niya ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Perfect example si David. Sa panahon na si David ay may takot, may pangamba, may pag-alala, bumalik siya sa shepherd. And our shepherd is the Lord Jesus Christ. Sa ating pagtatapos, nais kong iwan sa inyo ito. No other name but Jesus alone is the perfect answer to the uncertainty of direction and the hopeless future of humankind. So walang ibang pangalan na ibinigay sa atin, mga kapatid, kasi ang ating patutunguhan ay hindi tiyak. At the same time, puno ng kawalang pag-asa ang kinabukasan ng tao ngayon. That is why we need Jesus Christ. Siya lang ang perfect answer sa direksyon ng buhay natin at walang katiyakan na direksyon ng buhay. Ngayong umaga, mga kapatid, ngayon ulit ko ito gagawin sa inyo. I just want to offer prayer to all of you as our first communion, first Sunday of this month. Maaring
leader ka, disciple ka, nagpapalakas ka ng mga tao, pero nanghihina ka. Pwedeng ikaw din ay may sakit sa ngayon. Pwedeng physical na karamdaman. Believe, Jesus is our healer. He is our good shepherd. Maaring ikaw ay palaging kinakapos sa finances as wisdom from God. O maaring may mga transaction ka na gusto mong matupad upang maabot ang iyong nais to glorify God. Sa Good Shepherd tayo lumapit, mga kapatid. So ano man ang kalagayan mo sa ngayon, you have struggle, you have conflict in relationship, you have financial problem, relationship problem. Only Jesus is our great shepherd, good shepherd. Jesus is the answer today, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, before I close, I just want to offer a prayer to all of you. Saan man kayo ngayon? Nasa abroad? Nasa provinces? Anong bansa kayo o nasa anong probinsya kayo? Sa inyong mga tahanan ngayon, itaas natin ang ating mga kamay. And I want to extend prayer to all of you. No other name but Jesus alone can answer our prayer, can answer our problem, our struggle in life. Sige po, taas natin ang ating mga kamay sa ang dako man kayo ngayon. I just want to extend my prayer to all of you. He is our good shepherd. He is our Savior. He is our life changer. Ano naman ang need mo ngayon, sincerely ilapit mo yon sa Panginoon. And I just want to pray a blessing to all of you today. Let us pray. Panginoon, sa ang dako man ngayon, ang mga anak mo, ang mga kasama namin sa pagsamba sa oras na ito, mga nanay, mga tatay, mga kabataan na nasa iba't ibang provinces o syudad, nasa abroad. In the name of Jesus, I pray, ikaw po, O Diyos, ang tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Maaring meron dito na may sakit, may karamdaman. O Diyos, hindi ka limitadong Diyos. Abutin mo ang taong ito na may karamdaman at sa pangalan ni Jesus, I declare healing in the name of Jesus sa oras na ito. Sa bahagi ng katawan niya na may karamdaman, Panginoon, ibalik mo ang kalusugan sa kanya. Sa oras na ito, we declare miracle in the name of Jesus. Ang mga tao, Panginoon, na may confusion, mga tao may struggle sa kanilang buhay, problema sa pinansyal, problema sa relationship, restore them, O God. Provide their needs, protect them. Alisin mo, Lord, ang mga kabalisahan sa isip at puso ng bawat isa. Alisin mo ang takot na merong taglay ang sinuman. Ano man ang kinatakutan, Panginoon, ibalik mo yung faith. Ang pag-alala, ibalik mo ang pagtitiwala sa iyo, O Diyos. I pray in the name of Jesus, lukuban mo ng presensya, Panginoon, ang bawat individual na kasama namin dito sa aming pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Saang dulo man kami, saang dako man kami, makapangyarihan ka, O Diyos, para tugunin ang mga anak mo na may pangangailangan. Mga anak mo na may pangamba, kalungkutan, pag-alala, in the name of Jesus, restore them, O God, na magtiwala sila sa iyo. Because you are our good shepherd. I pray, sa oras na ito, Panginoon, ang kagalingan ay aming natanggap. Ang kalayaan sa takot, pangamba, pag-alala ay napalitan ng pagtitiwala sa iyo. Ang mga relasyon na nasira ay iyong i-restore. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Salamat, binuo mo muli kami sa oras na ito because you are our good shepherd. You are our life changer, O God. And you are our Savior. Kaya lahat ng kasama namin ngayon dito ay declare, O God, victory in the name of Jesus. Amen and amen. Praise God, purihin ang Panginoon. At sa oras na ito, mga kapatid, sama-sama tayo mag-celebrate sa ating banal na hapunan. Kunin po natin ang ating mga alak at ang ating mga tinapay.
believe you receive God's answer to your prayer. Hawakan natin ang ating mga tinapay at ang ating mga alak as we celebrate our Holy Communion celebration na you are victorious today, mga kapatid. Buhay ang ating Diyos na si Kristo Jesus. Sige po, ihanda natin sa ating mga tahanan kung saan man kayo ang ating mga tinapay at ang ating alak. Hawakan po natin. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Itong aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, "Ang sarong ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo sa tinapay at uminom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Praise God! Purihin ang Panginoon. Damhin natin ang mga awiting ito before I close in prayer. Dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team. Above all names. We worship you and we honor you. Let's worship the Lord. Come on, church. The name of Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher above all things. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus has power. The name of Jesus is higher above all things. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. The name of Jesus brings healing. The name of Jesus brings freedom. The name of Jesus is higher above all
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa iyong paalala sa amin na sometimes masyado kaming secured sa kapwa namin. Masyado kaming umaasa sa mga trabaho, sa mga company na kung saan kami, Panginoon, ginagamit. Masyado kami sumasandal kung ano man ang estado namin sa buhay. We have this, we have that. Pero lahat ng ito, Panginoon, ay mali. Ang tanging nagbibigay ng security and assurance sa buhay namin, walang iba kundi si Kristo Jesus. And I pray, sa umagang ito, lahat kami, Panginoon, ay aming ibalik ang aming pagtitiwala sa aming tagapagligtas, binago buhay namin, at the same time ang aming mabuting pastol. Walang iba kundi si Kristo Jesus. Lord, bless all of your people today. I pray blessing to all of us. In the name of the Father, in the name of Jesus, and in the name of the Holy Spirit, itong aking panalangin. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.